Magandang araw, masaya akong makasama kayong muli. Ipapakita ko ang ilang teknik para mahanap ang tamang daan sa kalikasan, lalo na sa kagubatan. Sa video na ito, tatalakayin ko ang 3 teknik na pwedeng gamitin kahit walang kagamitan at nagtutulungan. Paano sukatin ang distansya, maglakad ng diretsyo, at mahanap ang nawalang daan? Magbibigay ako ng 2-3 paglilinaw para mas maayos nating matalakay ang paksa. Una, kapag nasa aktual na lugar ka, napakahirap talagang matukoy ng sigurado kung gaano kaseryoso ang pagkakamali mo sa nabigasyon. Ayon sa datos, 70% ng mga nawawala sa malalaking kagubatan ay natatagpuan. Madalas, natatagpuan sila sa loob ng 2 kilometro mula sa huling nakita o sa kanilang sasakyan. Sa mas mapanganib na lugar tulad ng disyerto, kadalasang natatagpuan ang mga nawawala sa loob ng 1 kilometro mula sa daan. Napansin na kung may kaunting paraan, madalas natatagpuan ng mga nawawala ang daan pauwi sa loob ng 1 o 2 oras. Ngunit kadalasan hindi nila alam ito. Kapag alam at tinanggap nating tayo'y nawawala, mas mainam minsan na manatili na lang at maghintay ng tulong. Kaya, hindi ko natatalakayin ang mga salik na nakakaapekto sa desisyong ito. Ang paggawa ng desisyong ito ay talagang nakadepende sa maraming salik at sa mga sitwasyong kinakaharap. Magfo-focus ako sa mga teknik na tutulong para muling mahanap ang tamang daan kapag napagdesisyunan at kaya nang gawin. Kaya, ngayong araw, hindi ko tatalakayin ang mga natural na teknik ng pag-orient gamit ang mga cardinal points, araw at mga bituin. Pero tandaan ninyo na sa pamamagitan ng ilang kaalaman, maaari tayong makapag-orient kahit saan sa mga tirahang bahagi ng mundo ng napaka-eksakto, kahit walang gamit na instrumento, at sa halos lahat ng uri ng klima at biotope, sa araw man o gabi. Kaya, maaari itong maging paksa ng iba pang mga video, medyo mas technical kung gusto ninyo. Hindi ko rin tatalakayin ang pag-navigate gamit ang instrumento, mapa, cellphone, Global Positioning System, ATBP. Kaya, para ibuod, sa video na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing teknik. Simple at madaling gawin ng kahit sino na sa karamihan ng pagkakataon ay makakatulong sa inyo na madaling mahanap muli ang inyong daan sa kalikasan. Simulan muna natin sa pagsukat ng distansya nang walang gamit bago ko ituro ang teknik sa paghahanap ng nawalang daan. Kailangan nating matutong kilalanin ang ating sarili at tandaan ang ilang mga pangunahing prinsipyo na medyo simple lang. Una sa lahat, matututo tayong maglakad at sukatin ang mga distansya. Kaya, ang mga impormasyong ito, mainam na alam ninyo dahil ito ay para sa inyo. Libre ito at kasama ninyo habang buhay. Ngayon, kailangan ninyong alamin kung ilang hakbang ang ginagawa ninyo para sa isang partikular na distansya. Sa prinsipyo, subukan ninyo ng ilang beses sa 100 metro at kunin ang average. Ang paghahandang ito ay kailangan ninyong gawin sa iba't ibang kondisyon at itala ang mga datos. Una, gawin ito sa patag na lupa at itala ang datos. Pagkatapos, magdala ng 10 kilong backpack halimbawa. Itala pa rin ang datos. Subukang kumuha ng datos para sa patag na lupa, paakyat at pababa. Sa paglalakad sa buhangin, gubat, iba't ibang lupa at panahon, mapapansin ninyo ang mga pagkakaiba. Lahat ng ito gamit ang karaniwan ninyong kagamitan, lalo na ang sapatos na madalas ninyong gamitin sa ganitong kondisyon. Kaya, kailangan ninyong tandaan ng mabuti ang bilang ng mga hakbang at ang oras na gugugulin ninyo sa 100 metro. Gawin ito sa bawat sitwasyon para mabigyan ko kayo ng halimbawa. Ako, na 1.80 metro ang taas, umaabot ng 64-70 hakbang sa 100 metro depende sa sitwasyon. Pwede ninyong ilagay ang inyong mga personal na datos sa chat bilang komento para magkaroon tayo ng paghahambing at maliit na database. Bago kunin ang mga sukat na ito, magpainit muna kayo, maglakad ng 1 kilometro at kunin ang inyong mga sukat, pagkatapos maglakad na parang maglalakad kayo ng matagal. Maglakad tayo ng kalmado at magbilang ng bawat hakbang kapag parehong paa ay tumatama sa lupa. Ngayon, kapag nakuha na natin ang mga datos na ito, gamitin na natin ito sa aktwal na sitwasyon sa field. Kung masyadong mahaba ang mga distansya, maaari kang maglagay ng bato o maliit na sanga sa bulsa mo. Sa bawat bahagi ng 100 metro halimbawa, pwede ka ring magtali ng buhol sa iyong sintas o maghahanap ng sariling paraan
para hindi ka magkamali kapag nagbibilang ka. Alam na natin ngayon kung paano kalkulahin ang mga distansya sa iba't ibang sitwasyon. Titingnan naman natin ngayon ang mga teknik na pwede nating gamitin para makalakad tayo ng tuwid hanggat maaari o sa anumang kaso para maiwasan ang paglihis hanggat maaari mula sa panimulang punto hanggang sa destinasyon. Ang perpektong teoretikal na ruta ay ang tuwid na linya. Pero bihira itong posible o magawa. Habang mas metikuloso ka, mas tumataas ang tsansang magtagumpay. Dapat mong tandaan na kapag walang malinaw na palatandaan, gaya sa makapal na gubat, madalas umiikot lang ang tao at nakakabuo ng bilog sa loob ng kalahating oras ng paglalakad. May ilang pag-aaral ukol dito. At kapag ang isang tao ay naliligaw, madalas siyang paikot-ikot lang sa gubat. At ito ay dahil sa ilang mga salik na may kinalaman sa katawan at mga panlabas na dahilan. Pero para hindi lumala ang sitwasyon, pwede nating ayusin ang balanse ng bag. Kaya kung ang bag, lalo na ang backpack, ay hindi balanse, magkakaroon ka ng problema. Palaging magkakaroon ng malaking paglihis sa direksyon. Unang teknik kapag mag-isa o maliit ang grupo ay ang pag-aayos sa linya. Kapag nakapili ka na ng direksyon, mag-aayos ka ng dalawang puno, halimbawa, at pipiliin mo ang mga ito na pinakamalayo sa isa't isa hanggat maaari. Hanggat hawak mo ang iyong pag-aayos sa linya, alam mong hindi ka nalilihis. Kapag kaya mo na, maghahanap ng ikatlong puno o palatandaan na nakaayos sa linya ng dalawa pa para makapagpatuloy ka at gawin din ito habang sumusulong. Pagdating mo sa huling palatandaan mo, depende sa itsura ng lugar, maaaring wala ka ng susunod na palatandaan. Minsan, imposibleng agad makakita ng palatandaan. Sa ganitong kaso, ginagamit natin ang alignment Breton sa pag-aayos ng nadaanang palatandaan at paghahanap ng bago. Kaya, ito ay isang teknik na hindi gaanong eksakto. Siyempre, mas pabigla-bigla, pero kadalasan ay makakatulong ito sa inyo na magpatuloy. Para sa grupong 4 pataas, ginagamit natin ang teknik ng sunod-sunod na parang nasa linya. Kaya sa pagkakataong ito ay isang sistema na mahusay gumana kahit na kayo ay nasa kapatagan. Kung walang visual na palatandaan, susubukan ng tao maglakad ng diretsyo, karaniwang inaayos ang linya, o gagamit ng kompas kung meron. Kaya, pinapalawak natin ang hanay ng mga 50 metro kapag posible. Kaya, ang taong nasa hulihan ng hanay ay nakatuon sa pagwawasto ng direksyon ng punto sa pamamagitan ng pagsubok na i-align ito sa kabuuan ng hanay. Inilalagay natin ang pinakamataas sa likod kapag posible para mas madali niyang i-align ang hanay. Kapag napansin niya ang paglihis ng nauuna, kailangan niyang magbigay ng napagkasunduang utos tulad ng kanan, 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 kaliwa, kaliwa, kaliwa. Hintayin munang makabalik sa linya ang nauuna bago magpatuloy sa paglakad. Magandang teknik ito para sa grupo. Nakakatulong manatili sa tamang direksyon kahit walang palatandaan, lalo na sa mahirap makita o sa mga sayawan. Ngayon, pag-aaralan natin ang teknik ng pag-iwas. Sa konteksto ng paglalakad ng diretsyo, isang biglaang pagbabago ng direksyon na karaniwan sa kagubatan. Kapag gusto mong iwasan ang isang lugar, maaaring dahil may hadlang, may mga taong hindi mo dapat makasalubong, may mga bahay, isang partikular na pangyayari o kung ano paman. Dito, ginagamit natin ang mga teknik ng pag-iwas. Kaya magpapakita ako ng isa na madaling gamitin at magpapahintulot sa iyo na makabalik sa iyong orihinal na ruta pagkatapos umiwas. Para umiwas sa isang lugar, liliko ka ng 90 degrees mula sa orihinal mong ruta. Dito ikokontrol ko ang unang direksyon, ibig sabihin ang orihinal na ruta, gamit ang kumpas para sa demo. Ako, mula dito, pupunta roon. May isa pa akong palatandaan dito, kaya madali kong makukuha ang direksyon at alam ko rin ang lugar na dapat iwasan. Kaya ngayon, dadaan ako sa kanan, pwede rin naman sa kaliwa, kaya dito, kukunin ko ang direksyon ko. Ang kontrol, heto, 2021.
Para sa teknik na ito, gagamit tayo ng dalawang tungkod. Madali lang ito, hahanap ako ng bagong palatandaan na perpendikular. Sa orihinal kong ruta, aayusin ko ito gamit ang dalawang tuwid kong tungkod. Dadaan ako dito sa abot ng aking makakaya, diretso habang sinusubukang humanap ng pagkakaayos sa isa pang puno na sana ay perpekto. Lampas pa sa unang palatandaan. Madali pa ring matukoy ang tamang anggulo. Posible ring lumihis ng kaunti. Kapag hindi mo makita ang tamang pagkaka-align sa mismong axis, ayos lang iyon. Pwede kang lumihis para makahanap ng tunay na perpektong pagkaka-align. Ngayon, kailangan nating sukatin ang distansya base sa mga kondisyon na meron dito. Sa ehersisyo, pipiliin ko na lang 200 metro. Nakarating na ako at nakikita ko pa rin ang aking palatandaan at linya ng ayos. Ngayon, gagawin ko ulit tulad dati, pero kukuha ako ng 90 degrees na anggulo sa kaliwa. Susundan ko ang aking mga palatandaan at maglalakad ng tuwid sa aking linya ng ayos. Dito, pumili ako ng distansyang 400 metro basta para lang sa ehersisyo. Ngayon, para makabalik ako sa aking orihinal na ruta, liliko ako ng 90 degrees muli sa aking kaliwa at maglalakad ako ng 200 metro, katulad ng sa unang bahagi. Narito na ako sa aking orihinal na ruta, kaya dapat eksakto akong nasa linya. Pero para makaposisyon ako ng tama, kailangan kong kunin ulit ang huling 90 degree na anggulo eksaktong kapareho ng una. At i-check natin ang direksyon gamit ang kumpas, na dapat ay kapareho ng sa orihinal na ruta. Kaya madalas may mga maliliit na pagkakamali na nagkakabalanse. Kaya tuwing inaayos ko ang aking pagkaka-align, ang bago kong alignment ay may 1 hanggang 1.5 degree na diferensya sa orihinal na ruta. Kaya iniisip ko na siguro may mga 10 metro, marahil ang diferensya kumpara sa orihinal na ruta. Ngayong alam na natin ang mga pangunahing teknik, tutungo na tayo sa mahalagang paksa. Paano muling mahanap ang ating dinaanang landas bago maligaw? Kadalasan, 9 sa 10 beses ganito ang nangyayari. Nasa isang landas tayo na ginagamit bilang gabay at nawala natin ito sa paningin nang maglakad-lakad tayo sa gubat. Kaya, ikukwento ko sa inyo ang isang kapaki-pakinabang na teknik, lalo na kapag wala ka ng anumang palatandaan, kaya pakinggan mo ito. Teknik ito na angkop sa lahat ng uri ng gubat kahit sa pinakamakakapal. Kaya, kapag napansin mong naligaw ka, huminto agad para hindi lumala ang sitwasyon at maiwasan ang maling direksyon. Kaya ito ang mga asal. Mula sa sandaling maramdaman mong naligaw ka, may kaunting kaba sa loob, madalas magulo ang mga kilos at lalo pang lumalala ang problema. Kaya mas mabilis kang kumilos kapag may problema sa paglalakbay, mas mataas ang tsansa mong magtagumpay. Ang teknik na ito ay batay sa katotohanang, gaya ng sabi ko, kadalasan kapag naliligaw tayo, malapit lang tayo sa pangunahing daan. Kaya ang unang dapat gawin ay markahan agad ang lugar kung saan ka naroroon gamit ang isang palatandaan na tatawagin nating pangunahing palatandaan na dapat ay kitang-kita hanggat maaari. Kaya maaari ring mag-iwan doon ng damit o anumang bagay na madaling makita.
Pagkatapos, kapag nailagay na natin ang palatandaan, pipili tayo ng direksyon, alinman dahil may mga palatandaan tayo o kaya'y ayon sa kutob. At maglalakad tayo ng tuwid hanggat maaari. Gamit ang mga teknik na natutunan natin sa paglalagay ng palatandaan sa ating ruta at sa pagtantiya ng distansya. Kung nahanap mo agad ang reference na daan na gusto mong puntahan, ibig sabihin, tama ang palatandaan o pagtantiya mo. Kung hindi, bumalik ka sa dinaanan mo hanggang sa pangunahing palatandaan gamit ang mga nilagay mong marka. Salamat sa pagsalin ng subtitle. Para sa aking palatandaan, nagpuputol ako ng mga palumpong sa mababang bahagi, kaya't ito ay isang palatandaan na hindi halata dahil maaari itong magmukhang palumpong na nabali ng dumaan na hayop. Una at pangalawa, kung kailangan kong balikan ang aking palatandaan, magpo-focus ako sa mababang bahagi. Kung makakita ako ng punong nabali sa itaas na bahagi, alam kong hindi iyon ang aking palatandaan. Kaya, ang palatandaang ito ay gagawin natin depende sa kapal ng gubat tuwing 10 o 20 metro. Pagkatapos, kapag nakabalik na kayo sa pangunahing palatandaan, kailangan ninyong ulitin ang parehong proseso sa ibang direksyon. Kaya, ang mga distansya na tatahakin ninyo para sa bawat paggalugad, para sa bawat maliit na daan na lalagyan ninyo ng palatandaan, kayo ang magtatakda nito base sa sitwasyon at base sa mga unang distansya na nilakad ninyo bago kayo naligaw. Kaya pwedeng gumawa ng 5 o 6 na iba't ibang daan mula sa pangunahing palatandaan, depende sa pakiramdam. Kung di mo pa rin makita ang daan matapos ang mga unang paghahanap, balikan mo ang mga dinaanan mo at magpatuloy ng mas malayo at diretso hanggat kaya. Kaya, may mga sitwasyon na mas mahirap kaysa sa iba. Siyempre, umaasa tayo sa lahat ng palatandaan at kagamitan. Para mahanap mo ulit ang iyong daan, gamit ang teknik na ito, maaaring tumagal ito ng kaunting oras. Depende sa laki ng gubat at sa laki ng pagkakamali mo sa pag-navigate sa iyong ruta. Pero kadalasan, kung gagawin mo ito ng matalino, mabilis kang makakalabas sa mahirap na sitwasyon. At masisiguro rin nito ang iyong kaligtasan sa isang totoong lugar. Kaya sa karamihan ng mga pagkakataon, magtatagumpay ka basta't may sapat kang pamamaraan at lakas ng loob. Para sa mga nakatapos ng video na ito, kung isasama mo ang ilang teknik na ipinakita ko ngayon, mapapabilang ka sa maliit na porsyento ng mga tao na kayang makahanap agad ng kanilang daan. Madali kang makakahanap ng direksyon sa gubat dahil may matibay kang mga paraan na ginagamit. Ang tinutukoy ko ay malalaking kagubatan sa mga lugar na hindi natin kabisado. Salamat sa panonood at pagsuporta. Paki-share din! Ito ang nakakatulong sa tagumpay ng channel. Alam nyo yan, at ito rin ang nagtutulak sa akin na ipagpatuloy ang pagbabahagi ng mga impormasyong ito sa inyo. Ingat kayo, kita-kits sa susunod na video.